ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Ang tadhana ay sadyang mapaglaro at minsan ay masama din kung magbiro. Bibigyan ka nito ng sitwasyong papabor sa iyo, ngunit madalas din ang ihahain sa iyo ay mga pagsubok na dudurog sa iyong puso. Ikaw, kabarangay, masasabi mo ba na naging mabuti sa iyo ang tadhana? Dear Papa Dudut, isang mapagpalang araw po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig na palaging nakaabang sa bagong kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa tulad ko. Bilang isang tagapakinig din ng iyong programa ay nakagagaan sa loob, lalo na doon sa mga mabibigat ang pinagdaraanan. Dahil sa mga kwento ninyo ay nalaman ko na hindi pala ako nag-iisa. Napagtanto ko na ang mga pagsubok at pagkabigo sa pag-ibig ay normal na bahagi na talaga ng buhay ng isang tao. Para sa mga OFW na kagaya ko, naiibsan din ang homesickness at kalungkutan ko tuwing nakikinig sa inyong programa sa Facebook page ng Barangay LS. Sa totoo lang, Papa Dudut, ay hindi ko nga ma-imagine kung paano ako makakasurvive dito sa Brunei kung wala ang inyong programa. Ako po si Liza, single, 35 years old, taga Quezon City, pero 2 years nang nagtatrabaho sa Brunei bilang Customer Relations Executive. Ang sabi nila ay medyo hawig ko raw si Lexi Gonzalez. May pagkatsinita, payat, morena at matangos din ang ilong. Papa Dudut, mag-best friend kami ni Baron noong college. At pagkatapos nga ay naging kami rin. Siguro'y nakatulong din yung pagiging active namin sa church kaya tumagal kami ng 7 years. Sa katunayan, sa unang taon pa lamang ng relasyon namin ay may long-term plans na kami. 2 anak lang ang gusto namin at mag-iipon kami para makabili ng isang bahay sa subdivision sa Laguna. Magpapakasal lamang kami kapag pareho na kaming may 7 digits na ipon. At dahil matagal na rin kaming magkarelasyon, sobrang mature na naming mag-isip. Pero dahil ideal man ko siya at medyo kahawig niya si Jack Roberto, na ultimate crush ko ay kinikilig pa rin ako sa kanya. Para makaipon ka agad at makapagpakasal na ay naisipan na namin noon na magtrabaho abroad. Pareho pa kami noong nagtatrabaho bilang admin staff sa magkaibang kumpanya habang naghihintay na matanggap sa inaplayan naming trabaho sa Brunei. Ang plano, kahit sana 5 taon lamang kaming magtrabaho doon, takot ako sa long distance relationship. Marami na kasing couples ang hindi nag-work ang relasyon dahil malayo sila sa isa't isa. Kadalasan pa ay hindi nawawala yung isyo ng cheating. Kaya naman panay dasal ko noon na matanggap kaming pareho. May kaibigan kasi ako na nagtatrabaho sa Brunei at siya rin yung tumulong sa amin ang panahon na yon. Kahit nga sana hindi kami same company, basta yung pwede kaming makaalis ng halos sabay lang. May kamahalan din kasi ang renta sa mga apartment doon lalo na't nasa central area yung pagtatrabahuhan namin kung sakali. Kaya naisipan namin na mas maganda kung makakapag-share kami sa isang paupahan lang. Papa Dudut. Uy, ang tagal mo naman mag-CR. Kanina pa ako nakaupo dito. Sumama kasi tiyan ko eh. Pero ngayon okay na. Paupo ko sa tabi mo ah. Kaya pala paglabas pa lang natin ng simbahan, halos tumakbo ka na ha. Ay Han, napansin ko, ang tahimik mo kanina sa simbahan. Pareho siguro tayo ng ipinagdasal. Malamang pareho nga tayo. Iisa lang naman talaga ang pinagdarasal natin eh. Pero Han, paano kung hindi ako matanggap?
2 weeks na rin yung nakalipas mula nung in-inform ka nung company mo eh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Pero kung hindi ka man matanggap, siguro may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Lagi naman tayong nagdarasal. Ginawa na natin ang lahat. Kaya magtiwala na lang tayo sa plano niya. Ay, natatakot ako. Paano kung magkahiwalay tayo? Baka mamaya ipagpalit mo ako sa sultan dun. Uy! Wala siyang mapapala sa akin. Trabaho yung pakay ko ron, no? Eh ikaw nga, baka pag nagkahiwalay tayo, magpatukso ka agad sa iba. Bakit ko naman gagawin yun? Jackpot kaya ako sa'yo. Talo ko pa nanalo sa loto. Uy, sus, tumigil ka nga. Kinikilig pa naman ako pag ganyan ka. Sino ba namang hindi kikiligin sa isang kamukha ni Jack Roberto? Wow, talaga lang ha. Baka Jack Roberto na nakakain ng panis na kanin. Ako, pasalamat ka, mahal kita. Pero Han, seryoso. Malabong mangyari na maging LDR tayo. Paano ka naman nakakasiguro? Kasi, Kasi ano? Ituloy mo na lang kasi. Han, natanggap ako. Totoo? Oh my gosh, magkakasama na tayo! Sabi ko naman sa'yo magtiwala lang tayo. Tsaka kumapit sa dasal. Eh, bakit kanina parang nawawalan ka na ng pag-asa? Siyempre, pinaprank kita kaya kailangan kong umarte ng konti. Hindi talaga ako sa CR galing kanina. Ikaw nagsisinungaling ka na. Kaya nga prank Ikaw talaga. Saan ka naman nakakita na nagprank na sinabi agad yung totoo? Nakakainis ka. Nalungkot pa naman ako kanina. Akala ko talaga. Baka naman kasi pinanghinaan ka na rin ng loob tapos di mo lang sinasabi sa akin. Uy, hindi Pero saan ka nga galing kanina? Yun na nga. May sinagot lang akong tawag kanina. Tawag na may dalang good news. Ay, buti na lang no. Hindi ko talaga ma-imagine na magiging LDR tayo. Ang hirap nun. Lalo na nasanay na ako na lagi tayong magkasama. Sayang. Excited pa naman sana akong mambabae habang wala ka. Napaka mo talaga. Hoy, bawiin mo yon. Baka magkatotoo yung sinabi mo. Sus, biro lang. Hindi magkakatotoo yun. Han naman, wala akong ibig sabihin dun. Wala daw. Pero parang gustong-gusto mo nga mambabae. Ay, alam ko na kung saan papunta tong usapan. Tigilan na natin to. Biro lang. Hindi naman ako ganun kababaw, no? Tinan mo yung mga bata, Ang saya nila, no? Excited ka na rin ba magkaanak tayo? Oo, excited na ako. Pero sundin pa rin natin yung plano. Mag-ipon muna tayo sa loob ng 5 taon. Tama. Kaya ngayong 2 na tayong makakapagtrabaho abroad. Tingin ko naman mas mabilis na tayong makakaipon nun. Oo nga, kaya kapit lang. Pagbalik natin dito sa Pilipinas, Han, makakabuo na tayo ng masayang pamilya. Pero sa ngayon, haharapin muna natin ang Brunei. Para sa 7 digits! Tama, para sa 7 digits. Natanggap si Baron sa isang media company sa Bandar Seri Begawan bilang video editor. Kahit medyo magkalayo yung building na pinapasukan namin ay hindi naman yon naging problema dahil iisang studio type apartment naman yung uuwian namin ng panahon na yon. Maayos naman yung naging takbo ng buhay namin doon sa mga unang buwan, Papa Dudut. Kahit na nakapunta na ako sa Hong Kong noong bata pa ako ay natuwa at na-excite pa rin ako na makarating sa ibang bansa. Si Baro naman ay first time pa lamang niya na makalabas ng bansa kaya sobrang saya niya noon, Papa Dudut. Yung unang 3 buwan namin, kinalimutan na muna namin ang pagtitipid at mga strict plans namin. Every weekend ay namamasyal kami, nagdi-dinner sa mga masasarap na kainan. Para kaming mga nanalo sa loto at hindi na muna inisip ang pera at pag-iipon. Katwiran namin magkasama naman kami at ilang taon pa ang itatakbo ng mga kontrata namin doon. Maayos naman ang lahat ng panahon na yon. May mga pagkakataon nga na hindi ko maiwasang mapaisip na parang too good to be true yung mga nangyayari sa amin. Kung usapang pinansyal ay okay na okay kaming dalawa, Papa Dudut. Wala rin naman kaming problema sa kumpanyang napasukan namin. Pero siguro nga ay tama yung kasabihan na kapag may mga magagandang bagay na sunod-sunod na nangyayari ay palagi itong may bawi
At yun nga mismo ang naganap sa aming dalawa, Papa Dudut. Oy, bilisan mong kumain dyan. Manonood pa tayo ng movie mamaya. Eto naman. Di kaya masarap kumain kapag nagmamadali. Sa bagay. Kaso mabagal ka talagang kumain eh. Uy, ako talaga? Sino kaya yung 100 times nginunguya yung pagkain? Wag ako ha. Nga pala. Kumusta naman sa office nyo? Okay naman. Masaya. Sa inyo ba? Sakto lang. Pero pansin ko nga mukhang masaya talaga dun sa work mo ah. Halos mapunit na labi mo kakangiti eh. Marami ka na bang kaibigan sa office nyo? Konti lang mga kaibigan ko ron pero masaya pa rin. Lalo na isa naming katrabaho, si Cristel. Makatawa ka naman dyan. Yun ba yung Cristel na lagi mong nakakwento o iba pa yun? Sabi mo pa nga, retokada yun eh. Oo, siya yun. Nabanggit ko na nga pala siya sa'yo. Ang kulit kasi nun sa office eh. Medyo maloko kaya ayun, minsan nagkakasundo kami na pagtripan yung mga kasama namin sa trabaho. Ganun na kayo ka-close? Di pa naman kami ganun ka-close. Pero yun nga pala may nakwento siya sa akin. Pag yung boyfriend niya raw, humihingi ng tulong sa kanya na mag-prepare ng presentation, ginagawa niya. Pero pag siya raw ang humingi ng tulong, nagpapabayad daw yung boyfriend niya. Nakakatawa silang dalawa. Anong nakakatawa ron? Siniraan na nga niya yung boyfriend niya, tumawa ka pa. Bakit ang sungit mo? Nagsiselos ka ano? Bakit naman ako magsiselos dun sa retokadang babae na yun? Eh di nagsiselos ka nga. Ano ka ba? Huwag ka nga magselos dun. Para kang ewan. Nakakapikon na eh. Cristel, puro na lang Cristel. Umay na ako sa pangalan na yan. Wala ka bang ibang friends dun sa opisina nyo? Meron naman ako ibang friends sa opisina pero kami yung magkatabi ng workstation eh kaya malamang siya yung palagi ko makakausap. Ang saya nga niyang kausap eh. Uy, ano ka ba? Bakit ka nagdadabog? Han, sinasabi ko na sa'yo, wala kang dapat ikaselos sa kanya. Tsaka may boyfriend na yun. Ah, ganon. Kung wala pala siyang boyfriend, pwedeng maging kayo. Han, tama na. Hindi na nakakatuwa. Nagkwento lang naman ako eh. Tsaka hindi mo ba narinig yung sinabi ko? May boyfriend na siya. Boyfriend na palagi niyang pinapalabas na tinitake for granted siya. Boyfriend na palagi niyang sinasabi na na-develop lang siya kaya niya sinagot. Boyfriend na kulang na lang sabihin niya sa'yo, please Baron, ilayo mo na ako sa kanya. Seryoso ba, Liza? Magkaibigan lang kami ni Cristel. Huwag mo namang hinuhusgahan agad yung tao. Eh sino ba nagsimula? Baka nakakalimutan mo. Ikaw yung sabik na nagkukwento ng kung ano-ano sa kanya. Masama na ba magkwento ngayon? Tsaka kung selos yung punot dulo niyang ganyan mo, sinabi ko na nga kanina, di ba? Wala kang dapat na ikaselos sa kanya. Kailangan ko bang ulit-ulitin sa'yo yun para magets mo? Sana nga. Sana wala talaga akong dapat na ikaselos. Pero sa totoo lang, iba yung pakiramdam ko. Parang may something sa inyo eh. Kinukwento ko lang sa'yo yung mga kinuwento niya sa akin. Natawa ako kasi nakakatawa para sa akin yung mga kwento niya. Ang seryoso mo naman masyado. Sa susunod kasi, huwag kang magkwento na parang kinikilig ka sa tuwa. Sige nga, ano mararamdaman mo kapag nagkwento ko sa'yo tungkol sa lalaking katrabaho ko? Tapos may excite din ako magkwento. Kinikilig pa. Tumigil ka na nga. Huwag na nating ituloy yung panunood ng movie. Nakakawala ka ng gana. Alam ko na medyo wala ako sa lugar ng mga oras na yon dahil sa pagsiselos ko, Papa Dudut. Pero sa tagal na rin naming magkarelasyon, kabisado ko na nga ang kilos niya, ang pagkatao niya kung paano siya mag-react sa mga bagay-bagay at kung anong mga bagay ang nagpapairita sa kanya. At kahit minsan ay hindi ko siya nakitang ganon ka-excited na magkwento at ganon ka-interesado sa isang tao. Yung tipong nakangiti siya tuwing nababanggit niya si Cristel. Hindi lang kasi isang beses niyang nakwento yung tungkol sa katrabaho niyang yon. May punto na halos araw-araw na. Lagi siyang may bagong kwento at hindi rin nawawala yung excitement niya
Ramdam ko noon sa tono niya na may kakaiba na sa kanilang dalawa ni Cristel. Hindi niya man aminin, pero hinala ko noon na madalas na silang nagkakausap. Baka nga hindi lang tuwing nasa opisina. Ni minsan ay hindi pa nagkamali ang instinct ko kaya kinabahan na rin ako ng panahon na yon. Matapos yung pagkatalo namin na yon ni Baron ay medyo nag-iba na yung pakikitungo niya sa akin, Papa Dudut. Hindi rin niya ako kinakausap at parang iniwasan niya yung presensya ko. Ikinalungkot ko naman yon ng sobra dahil hindi ako sanay na ganun siya sa akin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, ilang araw matapos ang insidenteng yon ay nagkabati na rin kaming dalawa ni Myron. Para hindi na kami magtalo pa ay hindi ko na binabanggit noon ni Baron ang pangalan ni Cristel tuwing magkasama kami. Pero sa halip na mapanatag ay mas lalo akong nag-isip ng kung ano-ano. Dahil doon ay naging paranoid na ako. Maraming beses na akong nag-overthink at iniisip ko na sana pala'y pinigilan ko na lamang ang sarili ko. Sana'y nag-abang at nagmasid na lamang ako noon. Dahil aware na si Baron sa pwede kong isipin noon ay napansin ko na mas nag-ingat na siya. Noong mga panahon na yon ay unti-unti akong kinain ng paranoia at insecurity. Alam ko naman sa sarili ko na hindi naman ako pangit para ma-insecure kay Cristel. Pero sa mga kwento noon ni Baron ay parang mas masaya siya pag yon ang kasama niya. Sa kaloob-looban ko ay alam kong may mali. Sabi nga nila ay malakas daw ang kutob ng mga babae. Sa pagkakataong yon ay dinaan ko na lamang sa dasal ang lahat. Ipinagdasal ko sa Panginoon na sana kung wala naman akong dapat na ikaparanoid noon, ay alisin niya yon sa aking pakiramdam. Pero kung meron man, sana'y makumpirma ko rin kaagad. At mukhang dininig naman kaagad ang panalangin kong yon nang minsan kaming magawin ang katrabaho ko. At kalaunat naging kaibigan ko na rin na si Eka sa isang fast food sa Brunei, Papa Dudut. Eka, mag-take out na lang tayo. Kinakabahan ako, baka malate tayo. Ang layo nitong fast food na to tapos ang haba pa ng pila. Ganito, kainin na lang natin dito ng mabilis. Sige na, kasi pangit na lasa ng dimsum mamaya pag lumamig na. Uy, teka, parang pamilyar yun ah. Parang Si Baron nga! Ha? Saan? Ayun no, nasa ikatlong table. Yung kasama ng babaeng fashionista. Nagbago ng isip ko. Dito na natin kainin yung dimsum. Sigurado ka? Pero, di mo man lang ba susugurin yung dalawang yun? Hindi. At talagang kalmado ka pa ha? Girl, paano maging ikaw? Ang tibay mo eh. Kung ako yan, baka kanina pa ako sumugod. Hindi ko ugaling mag-eskandalo. Mag-uusap kami mamaya ng kaming dalawa lang. Ganon? Ibang klase ka talaga, girl. Pero sige, support kita dyan. Iwas kahihiyan nga rin naman yon. Sinusubukan ko lang kumalma pero nagngingit-ngit na ako sa galit. Ang lakas ng loob nilang lumabas na magkasama. At ang sweet-sweet pa nila. Kung titingnan parang sila eh. Uy, mukhang magsi-CR yung babae oh. Puntahan mo na boyfriend mo. O sige, dito ka lang muna. Kakausapin ko lang siya sandali. Baron, Han? Anong ginagawa mo rito? mag-usap tayo sa labas. Yung tayong dalawa lang. Ha? Pero... Mag-uusap tayo sa labas o mag-e-eskandalo ko rito. Ay, okay, sige na. Eto na, tatayo na. Mauna ka na maglakad. Bilisan mo. Oo, nakasunod lang ako sa'yo. Bakit magkasama kayo nung Cristel na yon? Hindi kami magkasama. Nagkataon lang na pareho kami ng pupuntahan kaya nagsabay na kaming kumain. Wala namang masama ron. Walang masama.
Eh ang sweet-sweet nyo nga kanina. Nagsusubuan pa kayong dalawa? Pwede ba hinaan mo yung boses mo? Please naman. Baka pagtinginan tayo ng mga dumaraan dito. Nakakahiya. Ako pa ba yung dapat mahiya? Ang kakapal na mukha nyo? Hindi ba sabi mo may boyfriend naman yung babaeng yon? Meron nga. Tsaka ano bang ipinuputok ng butsi mo? Magkaibigan lang naman kami ni Cristel. Nagkataon lang na magkasabay kaming kumain dito tapos pag-iisipan mo pa ng masama? Kahit sino sa mga nakakita sa inyo kanina, walang maniniwala na magkaibigan lang kayo. Tama na nga. Mamaya na lang natin pag-usapan to pag-uwi. Nakakairita bang marinig yung katotohanan? Ang lalandi nyo! Talagang hindi na kayo naihiyang ipakita sa ibang tao na nagkakamabutihan na kayo habang tayo pa! Nasabi ko na yung dapat kong sabihin. Magkaibigan lang kami. Kung bibigyan mo yun ng ibang kulay, problema mo na yon. Kung bigyan kaya kita ng problema, Ikaw yung problema dito. Pinag-iisipan mo kagad na masama yung katrabaho ko. hindi sana kita kinukumpronta ngayon kung hindi lang parang higad daw kumakapit sa iyo yung babaeng yun. Ang mas nakakatawa rito, hinayaan mo lang siya na lumingkis sa iyo kahit na may karelasyon kayo pareho. Ano ba? Sabing tigilan mo na si Cristel eh. Totoo naman yung sinabi ko. Magkaibigan lang kami. Huwag ka na magsinungaling. Sa tingin mo, base dyan sa reaksyon mo ngayon? Hindi pa ba sapat na pruweba yung nakita ko kanina para patunayang manluloko ka? Kapag hindi ka pa tumigil, hihiwalayan na kita. Ano? Ulitin mo nga yung sinabi mo? Hihiwalayan mo ko para sa babaeng yon? Wala akong sinabi na para sa kanya. Ayusin mo yung isip mo dahil masyadong marumi. Ngayon, kung wala ka ng magandang sasabihin, bumalik ka na ron sa kasama mo sa loob. Bakit ikaw? Saan ka pupunta? Sa malayo. Sa hindi kita makikita. Makalipas ang 2 linggo ay nakipag-cool off sa akin si Baron Papadudut. Halos hindi pa rin maproseso ng isipan ko yung mga nangyari. Sa 7 taon na relasyon namin na hindi ko akalaing sa ganun lang hahantong ang pinagsamahan namin. At dahil pa sa isang babaeng retokada. 7 taong kaming nagtatawagan ng Han tapos ay bigla na lamang kaming bumalik sa first name basis namin. May mga pagkakataon din naman noon na nagkakatampuhan kami pero hindi kami umabot sa punto na kailangan naming mag-cool off. Ang sabi ng iba ay parang nag-break na rin daw pag nag-cool off. Pero para sa akin, may pag-asa pa naman ang relasyon namin noon. Kaya ibinigay ko na lamang din yung space na kailangan niya para makapag-isip-isip siya. Dahil nasa isang maliit na studio type apartment lamang kami at nagsishare sa isang kama, sobrang hirap at napaka-awkward ng sitwasyon naming dalawa, Papadudut. Halos hindi na kami nag-uusap at nagkikibuan lamang kami kapag oras na ng bayaran ng mga bills. Ganon kami ng halos 1 buwan. Pero sa kabila noon ay umasa ako na mapagtatagumpayan namin ang pagsubok na yon. Batid ko naman na lahat ng relasyon ay dumaraan sa mga hindi pagkakaunawaan pero kalaunan ay naayos din naman. Nagtiwala ako at naniwala na mahal pa rin ako noon ni Baron Papadudut. Baron, ito nga pala yung share ko sa renta nitong apartment. Okay, salamat. Pwede ba kitang makausap? Tungkol saan? Sandali, umupo ka muna. Sige. Anong pag-uusapan natin? Tungkol ba dito sa apartment? Ha? Hindi. Hindi tungkol dun. Eh ano pala? Siguro kailangan na nating formal na gawin to. Formal na gawin ng alin? Yung cool off natin. Sa tingin ko, kailangan na nating formal na maghiwalay. Maghiwalay? Bakit? Pasensya ka na pero sa tingin ko, hanggang doon na lang talaga yung relasyon natin. Kaya tayo nag-cool off para makapag-isip-isip, di ba? At yun na nga yung napag-isipan kong gawin. Pero gusto ko lang sabihin na... Wag na. Kung ano man yung sasabihin mo, wag na. Gets ko. Gets ko na. Paanong gets mo na? Baka iba na naman yung iniisip mo. Bakit? May iba pa bang pwede maging dahilan? Yun lang naman yun eh. Na fall out of love ka sa akin.
Tapos na in love ka kay Cristel. Ganon kasimple, di ba? Kaya huwag ka na magsayang ng oras para magpaliwanag. Kita mo na, pinangunahan mo na naman ako. Eh ano? Ano pang dahilan mo? Huwag kang mag-alala. Inaasahan ko na rin namang sasabihin mo yon. Hindi ko lubos maisip na mangyayari pa pala to. Pero sa pinapakita mo sa akin nung nag-cool off tayo, tanggap ko na. Makinig ka muna please. Hindi to tungkol kay Cristel. Ang totoo niyan, halos 1 buwan na rin kaming hindi nag-uusap dahil nga dun sa nangyari. Sobrang napahiya siya at nagalit siya sa akin. Eh ano nga? Ano nga ang dahilan? Bakit ka nakikipaghiwalay sa akin? Hindi ko alam pero nung dumating tayo dito sa Brunei, parang naging malaya ako. Parang naging ibang tao ako bigla. Yung tipong ang dami ko pa palang hindi nakikita sa mundo at hindi pa na-experience. At ayaw mo nang isama ako sa pag-explore mo. Yung tingin mo ba sa akin? Isang malaking hadlang para sa mga bagong karanasan mo? Ganun ba? Hindi naman sa ganun. Sa totoo lang, nagilty ako sa ginawa kong pakikipaglapit kay Cristel. Hindi ko gusto na masaktan ka. Pero sa ngayon, gusto ko munang mapag-isa. Gusto ko munang maging malaya. Pwede ka pa rin naman magkaroon ng mga bagong experience kahit tayo pang dalawa. Bibigyan kita ng oras para sa sarili mo kung yun ang kailangan mo. Hindi, Liza. Sa tingin ko, mas makakabuti rin sa'yo to. Mag-enjoy muna tayo sa buhay natin na malaya tayong dalawa. At kapag dumating yung panahon na na-realize natin na mahal pa rin pala natin ang isa't isa, baka sakaling pwede pa. Buo na ba talaga yung desisyon mo? Oo. Matagal ko na rin pinag-isipan to kaya buo na yung desisyon ko. Hindi to madali para sa akin pero sige. Ibibigay ko yung kalayaan na gusto mo. Papa Dudut, tama nga yung sinabi ni Baron na hindi nga para kay Cristel yung hiningi niyang kalayaan sa akin. Kalaunan ay natuklasan ko na nagkaroon na rin pala ng ibang boyfriend si Cristel habang si Baron naman ay nanatiling single. Madalas nang lumalabas si Baron kasama ang mga katrabaho niya. Kadalasan ay late na siyang umuuwi. Naisip ko nga noon kung hindi ba nangihinayang si Baron sa mga ginagastos niya tuwing lumalabas siya dahil parang hindi na siya nangingiming magsunog ng pera. Pero napagtanto ko rin naman kung bakit hindi siya nangihinayang sa gastos. Kung bakit hindi na niya kailangan pang magtipid. Yun ay dahil hindi na niya kailangang mag-ipon ng mabilis dahil wala na naman siyang hinahabol na kasal. Wala na nga pala kami. At habang masaya siya sa naging buhay niya mula nang maging malaya kami, sa isa't isa ako naman ang nagpaiwan. Walang ginawa kundi ang magmukmok na lamang sa apartment tuwing wala akong pasok. Nakikiramdam kung nakauwi na ba siya at kung masaya ba siya noong bumalik dahil may babae siyang nakilala. Halos lahat ng oras ko noon tuwing nasa apartment ako ay nakatuon na lamang sa kung anong nangyayari sa kanya. Lihim ko siyang inoobserbahan at hindi ko naman maiwasang gawin yon dahil magkasama pa rin kami sa ilalim ng iisang bubong. Masaya naman ako para sa kanya, lalo na't maayos naman kaming naghiwalay, Papa Dudut. Nalungkot lamang ako sa parteng parang mas naging masaya yung buhay niya nung hindi na kaming dalawa magkasama, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Ang sakit-sakit, Papa Dudut. Kasi kaya lang naman kami nag-abroad ni Baron ay para makaipon kaagad para sa pagpapakasal at para sa future naming dalawa. Dahil takot na takot kami ni Baron na hindi namin kaya ang long-distance relationship. Ginawa namin ang lahat ng pwede naming magawa para lamang hindi kami magkalayo. Pero sa kabila ng ilang taong pagsasama naming dalawa, sa lahat ng pagod at pag-aalaga sa relasyon na meron kami, ay sa hiwalayan din pala babagsak ang lahat. Hanggang sa dumating yung araw na hindi ko inaasahan.
Pagka-uwi ko galing trabaho, may naabutan akong mga tao sa apartment namin na inilalabas yung kama na tinutulugan namin ni Baron. Napundar namin yung kama na yon noong magtrabaho kami noon sa Brunei. Pagpasok ko sa unit ay tumambad sa akin ang 2 kama na nasa magkabilang side na ng apartment. Saka ko lang noon na-realize na wala na nga talaga kaming pag-asa na muli pang magkabalikan. Tuluyan na ngang tinapos ni Baron ang lahat sa amin. Hindi ko na siya kinontra pa sa ginawa niyang yon dahil sa totoo lang naman ay wala na kaming dahilan pa para magtabi sa iisang kama. Sinubukan kong lumabas kasama mga kaibigan ko sa Brunei at dumating na rin ako sa punto na nakipag-date na rin sa iba, Papa Dudut. Nagbaka sakali ako noon na kapag ginawa ko yon ay mas mabilis ako makakapag-move on kay Baron. Pero hindi rin yon tumagal dahil alam ko na si Baron pa rin ang laman ng puso ko hanggang sa mga oras na yon, Papa Dudut. Tumatawag na naman tong si Eka. Mukhang alam ko na kung bakit. Sagutin ko na nga lang. Oh, napatawag ka. Girl! Hoy, kumalma ka nga. Mabibingi ako sa'yo eh. Kasi naman no, pinahirapan mo pa ako na humanap ng ide-date mo tapos hindi mo lang sisiputin. Hustisya naman sa effort ko, girl. Ikaw naman kasi nagpupumilit eh. Hindi ba nga pagkatapos ng 3 nakadate ko, ayaw ko na muna? Tapos hinanapan mo pa rin ako. Nakakainis ka. Sinayang mo yung pagkakataon. Rich kid kaya yun. Ay, sayang talaga. At ang haba ng hair mo, girl ah. Di mo talaga sinimpot yung ganun kapoging date? Iba ka. Ayoko na muna makipag-date. Kung gusto mo, saluhin mo na lang yun. Ikaw na makipag-date. Oy, loka ka. Ayoko nga no. Loyal ako sa manliligaw ko sa Pilipinas. Talaga lang ha? Paano kaya kung ikwento ko sa kanya yung nangyari sa bar nung... Huwag mong gagawin yon. Aahitin ko talaga lahat ng buhok mo sa buong katawan mo pag nagkataon. Kasama pati pilik mata mo, girl. Sinasabi ko sa'yo. Biro lang. Pero dun sa sinabi ko na ayaw ko na muna makipag-date, seryoso ko dun. Kaya please, huwag ka na rin magpakapagod. Kasi naman. Ay nako, ginigigil mo ko eh. Kung humanap ka na lang kaya ng ibang titiran, parang pinaparusahan mo sarili mo dyan eh. Masyadong magastos pag lumipat ako, hindi ko kaya. Girl, sa laki ng sahod mo, kaya mo. Ang sabihin mo, umaasa ka pa rin na magkakabalikan kayo. Kaya ayaw mo pa rin umalis dyan. Oo na, sige na, aaminin ko na. Umaasa pa rin ako na magkakabalikan pa kami. Hanggat wala pa siyang bagong girlfriend, hindi ako mawawala ng pag-asa. Paano kung pakitin mo kaya? Di ba uso naman yun sa mga pelikula? Yung magbabalik alindog tapos aakitin si lalaki para bumalik yung dating init ng pagmamahalan. Alam mo ikaw, puro kakalokohan. Kesa naman sa'yo na puro kamartiran. Gawin mo na lang yung sinabi ko. Tingnan ko lang kung di tumululaway nung Baron na yun sa'yo. Magpa-cleavage ka, ganon. Alam mo, grabe ka talaga. Kulang na lang sabihin mo na maghubad ako sa harap niya eh. Nakuha mo. Nakuha mo yung pinakamadaling paraan para mapabalik siya sa'yo. Kaso, alam ko rin naman na malabong mangyari yun. Masyado ka kasing conservative. Pero sigurado ko, pag kayong dalawa lang ni Baron tuwing gabi, nung kayo pa ha, malamang hindi mo pinaiiral yung... Huwag ka muna maingay. May naririnig ako. Ha? Bakit? Anong naririnig mo? Anong meron dyan? Naririnig ko na sinusian yung lock ng pinto. Nandito na si Baron. Sige na, Eka. Bukas na lang ulit tayo mag-usap, ha? Okay, sige. Bye. Bye! Dumating na nga ang pinaka-kinakatakutan ko sa lahat, Papa Dudut. Nagsimula na rin sa pakikipag-date si Baron. Kay Baron ko mismo nalaman na Tiffany pala ang pangalan noong babae. Ikinuwento niya sa akin na katrabaho niya ito
at half Thai at half Filipino ang lahi. Sa Brunei na pinanganak at lumaki. Noong sinubukan kong i-stalk ang Facebook ng babae ay doon ko napagtanto na medyo hawig pala kami. Natawa pa nga ako noon dahil naisip ko na ang gusto lang pala ni Baron ay yung Thai version ko. Umiral na naman noon ang pagiging marupo ko at umasa ulit ng kaunti. Inisip ko noon na baka hindi pa nakaka-move on si Baron dahil ang hanap niya ay halos tulad ko lang din naman. Pero habang tumatagal, na-realize ko na hindi na lang yon basta date-date lang dahil nakita ko na seryoso na nga si Baron kay Tiffany. Gabi-gabi kong naririnig na nag-uusap sa video call sina Baron at Tiffany dahil hindi naman kalayuan yung agwat ng kamang tinutulugan naming dalawa. Madalas ako noong nagpapanggap katulog na habang nakikinig sa usapan nila na parang pumupunit sa puso ko. Dahil doon ay natutunan kong umiyak ng tahimik habang pilit na isinisiksik sa isipan ko na malabo nang maging kami pa ni Baron. Yung tono niya kapag kausap si Tiffany ay yung lambing na mga sinasabi niya ay ganun-ganon siya sa akin noong kami pa. Kapag wala si Baron ay doon lamang ako nakakabawi ng hagulhol, Papa Dudut. Nung una'y tinatago ko pa ng concealer ang pamumugto ng aking mga mata. Hanggang sa na-realize ko na rin na wala namang pakialam sa itsura ko si Baron. Halos hindi na nga niya ako matignan. Sa 1 taon at kalahating nasa Brunei kami ay natapos yung 7 taon namin ng ganon-ganon na lamang. Mula sa pagiging magkasintahan, naging parang estranghero na lamang kami noon sa isa't isa, Papa Dudut. Baron, nandiyan ka na pala. Dinner ka na. Nagluto ako. Salamat, pero kumain na ako sa labas kanina. Ganun ba? O sige, pahinga ka na lang muna. Pwede naman kitang samahan habang kumakain ka. Talaga? O sige, halika upo ka. Liza, gusto rin sana kitang makausap. Tungkol saan? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy. Liza, bala ko na kasing lumipat. Pero mga 2 buwan pa naman ako dito sa apartment. Sabihan mo lang ako kung sapat ng panahon yon para makakuha ka ng bago mong roommate dito. Ikaw ang bahala. Sige, ganito na lang. Tutulungan kita. Hahanap ako ng mga kapalit ko rito para hindi ka na mamroblema. Sige. Pero bakit? Babalik ka na sa Pilipinas? Hindi pa. Bale, ang plano ko, doon na ako titira kay Tiffany. Nag-migrate na kasi sa Taiwan yung roommate niya. Medyo mahal yung renta nila kaya doon na ako sa apartment niya titira. Alam mo, bakit hindi na lang kaya akong umalis? Ibalik mo yung dati nating kama dito para makapag-live-in na kayo nung Tiffany mo. Lubos-lubosin mo na, Baron. Nang sa ganun, buradong-burado na talaga ako sa buhay mo. Liza, huwag ka namang ganyan. Hindi ko na alam kung saan nanggagaling yung sakit eh. Kung dahil ba tinapon mo yung pagmamahal ko sa iyo ng ganun-ganun lang? O dahil sa katotohanan okay na okay ka na ngayon at parang burado na lahat na nangyari sa 7 taon na magkarelasyon tayo. I'm sorry. Sorry talaga. Maniwala ka, hindi ko talaga sinadyang saktan ka. Minahal kita. Totoong minahal kita nung tayo pa. Alam ko. Kaya nga ang sakit-sakit ngayong hindi na. Ang sakit-sakit na makita kung gaano ka naging masaya agad nung matapos yung relasyon nating dalawa. Samantalang ako, araw-araw kinakain ako ng lungkot. Sana ganyan din ako. Sana naranasan ko rin yan para hindi ako nasasaktan ng ganito. Pwede ka rin namang makipag-date sa iba. Subukan mong ibaling yung atensyon mo sa ibang lalaki. Sigurado ako, meron at meron ka ring magugustuhan. Hindi yun ganun kadali.
Nagiging mahirap lang naman lahat sa'yo kasi ayaw mo pang palayain ang sarili mo. Kailangan mong isipin na tapos na tayo. Kasi kung aasa ka pang magkakabalikan tayong dalawa, masasaktan at masasaktan ka lang ng paulit-ulit. Hindi mo kailangang ipamukha yan sa akin. Porke okay ka na, ang dali sa'yo na sabihin yan. 7 taon yun, Baron. Buti sana kung 7 buwan lang eh. Madali sana ako makaka-move on kung ganun lang kadali na naging tayo. Pero ang dami na nating plano para sa isa't isa. Lahat yun nauwi lang sa wala. Marami nang nangyari, Liza. Napag-usapan na rin naman natin yun, di ba? Pareho tayong nagdesisyon na tapusin na yung relasyon natin. Pumayag ka eh. Alam kong mahirap to para sa'yo. Pero tapos na tayo. Kailangan na nating umusad at harapin ang mga buhay natin na hindi kasama ang isa't isa. Darating yung araw na kakailanganin mo rin ng privacy kaya hindi pwedeng magkasama pa rin tayong dalawa. Sana naiintindihan mo yun. Oo, naiintindihan kita. Pero ang sakit-sakit talaga eh. Meron pa pala akong hindi nasasabi. Ano yun? Gusto sana kitang pasalamatan sa lahat-lahat. Lalo na sa pagiging mabuting girlfriend mo nung tayo pa. At sorry. Sorry dahil nagawa kitang lokohin noon. Hindi sana tayo hahantong sa ganito kung hindi ko nagawa sa iyo yun. Pero alam mo, hindi mo deserve yung tulad ko. Kaya ipagdarasal ko na mahanap mo yung totoong taong makakapagpasaya sa'yo. Pero sana, tulungan mo rin yung sarili mo. Tulungan mo yung sarili mo na makalaya sa sakit na nararamdaman mo ngayon. Susubukan ko. Sa kabila ng lahat ng bigat na pinagdadaanan ko, kalaunan ay mas nanaig pa rin naman yung pagiging practical ko, Papa Dudut. Tulad ng kontrata ko sa trabaho, may 1 taon pang natitira sa kontrata namin sa studio type apartment na hindi ko pwedeng basta na lamang takasan kahit na uwing-uwi na ako sa Pilipinas. Tinupad din naman ni Byron ang pangako niya dahil humanap siya ng roommate na makikihati sa renta ko sa apartment. At kahit na yung referral niyang yon, kaibigan ng Tiffany ay pumayag na rin ako. Mag-1 taon na mula nang mag-break kami pero hanggang sa ngayon ay hindi pa rin ako nakaka-move on. Oo, Papa Dudut, hindi na ganon kasakit kagaya ng mga nakaraang buwan. Pero sa tuwing naaalala ko si Baron, ay may kirot pa rin sa puso ko. Hindi na ako makapaghintay pa na makabalik na sa Pilipinas, Papa Dudut, at natutokso ako na sa bakasyon ko dyan next month ay mag-awol na lamang ako sa trabaho ko dito sa Brunei. Pero kapag naglalaro yon sa utak ko ay iniisip ko na down the road, ayoko rin namang mainis sa sarili ko dahil nagpa-blacklist ako sa isang bansa dahil lamang sa isang ex-boyfriend. 1 taon na lang din naman yon. Kaya susubukan ko na lamang na makagawa pa rin ng masasayang memories dito sa Brunei. Yun ay para makapag-move on ako sa mga masasakit na alaala ni Baron. At para hindi na ako umasa na may isa pang pagkakataon para sa aming dalawa, sa tulong ng Diyos, alam kong magagawa ko yon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng aking kwento, Papa Dudut. Taos-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi dito sa programa ninyo ang kwento ko. Muli, maraming salamat sa Barangay Love Stories and God bless sa Barangay LS 97.1 Forever. Ang inyo pong forever na kapuso at kabarangay, Liza. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1